Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isinailalim na sa state of calamity ang mga lalawigan ng Bulacan at Bataan dahil sa malawakang epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa Bulacan, ipinatupad ang deklarasyon matapos makapagtala ng 96.2 milyong pisong pinsala sa agrikultura at 180 million pesos na assessed damaged infrastructure facilities. Aabot sa 960,000 na individual ang naapektuhan ng kalamidad sa lahat ng 23 bayan at syudad sa lalawigan. Samantala, isinailalim din sa state of calamity ang buong Bataan nitong Agosto 20. Ayon sa pamahalaang panlalawigan ng Bataan, 8,000 residente ang nawalan ng tirahan dahil sa pagbaha. Umabot naman sa 56.53 million pesos ang estimated damage sa agrikultura habang 542.72 million pesos naman sa infrastruktura. Sa pamamagitan ng deklarasyon, mapapabilis ang pagbibigay ng ayuda, serbisyong medikal at iba pang kinakailangang suporta sa mga apektadong residente, gayon din ang pagpapatupad ng mga programang rehabilitasyon at pagbangon ng mga komunidad. Patay ang isang drug suspect matapos umanong makipagbarilan sa mga pulis habang isa pang high-value individual ang arestado sa magkahiwalay na buy-bust operations sa Lanao del Sur at Misamis Oriental noong August 19. Patay si Sir Badron alias Lucky matapos umanong magpapatok habang aarestuhin sa barangay Bato-Bato, Maging, Lanao del Sur. Nakatakas ang kanyang kasama. Na-recover sa operasyon ang 300 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2.04 million pesos at .45 caliber pistol. Sa Tagoloan, Misamis Oriental, arestado naman ang 28 anyos na HVI na alias Jazz sa buy-bust sa barangay Santa Ana. Kumpiskado sa kanya ang 350 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 2.38 million pesos. Kabuang 650 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 4.42 million pesos ang nasamsam sa dalawang operasyon. Ginugunita ngayong Agosto 21 ang ika-43 anibersaryo ng pagpaslang kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr., pangunahing leader ng oposisyon at kritiko ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noong martial law. Ikinulong si Aquino noong 1972. Pagbalik mula Amerika noong August 21, 1983, binaril at napatay siya sa Manila International Airport. Naging mitya ang kanyang pagpaslang ng malawakang pagkilos laban sa diktadura na humantong sa 1986 EDSA People Power Revolution at pagpapatalsik kay Marcos. Nagtipon ngayong umaga ang pamilya at mga taga-suporta para sa misa sa Manila Memorial Park. Dito rin nakalibing sina dating Pangulong Corazon Aquino at Benigno Noynoy Aquino III. Pinangunahan naman ng National Historical Commission ang flower offering sa NAIA Terminal 1. Sa mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyang diin ang pangangalaga sa demokrasya at kalayaan. Kahapon, August 20, binisita ng pamilya Aquino ang bagong lokasyon ng Ninoy Marker sa arrivals curbside ng Terminal 1. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.